Ayan, so kung makikita nyo ay talagang bawat dahon ay iba-iba yung kanyang binigay na pattern dyan sa kanyang dahon. So ito guys yung unang i-flex ko sa inyo na may pinakamagandang pattern sa leaves nila dito sa aking munting hardin. Yan, itong aking clarinervium na anthurium. So ito yung pinaka-latest niyang dahon. So maliit pa siya, pero ayan, tingnan nyo, kitang-kita na talaga yung itong mga veins niya sa kanyang dahon na isa rin sa nagpapaganda sa kanya. And of course yung kanyang heart shape na dahon. Ewan ko kung malaki to na dahon niya, pero maliit, ano pa naman to I mean bata pa na dahon. So sana ay meron pang ilalaki ito, kasi hindi naman pare-parehas kasi yung sizes ng dahon talaga ng ano nila, yung mga nilalabas, bawat nilalabas nilang dahon, binibigay na dahon ay hindi pare-parehas ang size. Parang ito maliit, ayan, maliit. So sana ito ay makalaki naman kagaya nitong dalawa, kasi itong ano ko, clary, ay mabagal siyang magbigay ng dahon. Yung kasunod nga nito ay hindi tumuloy, pero ito tumuloy naman. Ayan. So yan ang unang halaman na may magandang pattern sa leaves. Ito pa, isang bago kong halaman dito sa aking munting hardin, si Angela na Calathea. So ayan, napakaganda rin ng pattern sa kanyang dahon na ayan, may dark green, may pink, ganyan, na meron ding white sa kanyang dahon. Ayan, so napakaganda. Pero ito ay malapit ng ano, kasi naninilaw na siya. Ayan mga old na dahon. So napakaganda. Napakaganda rin. And ito, panther pa lang itong kanyang newest leaf dyan. Ito naman, iba naman yung kulay niya, as in talagang mas madami yung pink niya dito sa maliit niyang dahon. Ayan. Dito naman ay tatlo yung binigay niyang color sa kanyang dahon. Ayan. So ito yung mga magaganda ang dahon nila, pattern nila dito sa aking munting hardin. Hindi nakakasawang pagmasdan yan mga magagandang dahon nilang yan. Ito din si Syngonium na tricolor confetti. Ayan, so kung makikita nyo ay talagang bawat dahon ay iba-iba yung kanyang binigay na pattern dyan sa kanyang dahon. So ito yung pinaka-old. Yan, konti lang yung kulay green dyan na nilabas niya. Ganyan lang siya. And then dito naman, kahit dito, konti lang din. Ayan. And then medyo maliliit yung mga pink niya dyan. Ito, may malaki naman dito. And itong isa na pinaka latest na dahon ay ayan, mas marami siyang green
na makikita dyan kaysa yung kanyang kulay pink. Pero may mga pink pa rin dyan na maliliit. Ito medyo malaki din naman, oh. Ayan, so ang ganda. Ang ganda talaga nitong variety ng Syngonium na to. Si Tricolor Confetti. Matagal din tong nakapagbigay sa akin ng magagandang dahon. So 2022 ko ito nabili, and last year lang siya nakapagbigay ng magagandang dahon na ganito. Talaga makikita mo na yung magandang dahon niya. So itong maliliit na to, kung mapapansin nyo maliliit, dito na siya tumubo na banda. Ito yung main na niya, stem. Nung time na nabili ko, ito yung main niya. So kung mapapansin nyo, kalbo, kasi tinanggal ko na lahat yung mga old leaves niya kasi pangit naman na. Hindi nakita yung mga variegation sa kanyang dahon. So ito lang yung tinira ko. And meron na rin siyang bagong dyan, upcoming na dyan. Ayan. So ayan, kaya ganyan pa lang ang itsura niya ngayon. Pero tingnan nyo naman to, talagang napakaganda niya. Grabe. Ayan. Ito pa, isa ring confetti, si Milk Confetti. Ayan, na talagang hindi rin magpapatalo pagdating sa magandang niya, pattern dito sa kanyang dahon na yan, na pink and cream ang kanyang combination naman. So kagaya ni Tricolor, ayan, tinanggalan ko rin siya. Madami akong tinanggal sa kanya ng mga dati na niyang dahon, mga old leaves. Pero ayan, meron naman siyang mga panibago na palabas dyan na mga dahon. So ayan, yung pangalawa na gandang ganda ako sa mga nila, mga pattern sa leaves nila. Itong Sleeping Pothos naman, na siya yung pinaka unique ang dahon dito sa aking munting hardin. Ayan, ayan, halos naka-fold ang kanyang yung kanyang nakatupi yung kanyang mga dahon. Ito lang yata yung medyo naka-open. Ayan, so kakaiba din yung kanyang binigay na pattern or design sa kanyang mga leaves. Ito naman si begonia na iron cross. Ayan, spiky naman yung dating ng kanyang dahon. And ayan, ito yung nagpapaganda sa kanya, yung design ng dahon niya dyan sa gitna na brown, nagba-brown or parang black. Ayan, so meron pang isang ganito na klase ng begonia. Parang similar din sila. Ang difference lang ay merong brown naman na lining nung isa. Hindi ko lang alam yung ID niya. Ito. So kumonti yung dahon niya, guys. Pero ayan, may panibago naman siya dyan. Ayan. So yung mga dahon niya dito naubos na. Kaya ganyan ang itsura. Ayusin ko na lang to siguro. Ayan, ipapagitna ko na lang siya para mas maganda siyang tingnan. Ayan. Pero hindi ko muna siya gagalawin. Antayin ko munang makalaki ito. Itong latest niya. Ito pang si red lipstick. Ayan, na maganda rin ang pattern nito sa kanyang dahon. Pero ito, maliit itong kanyang pula ngayon sa kanyang dahon. Pero maganda pa rin. Maganda pa rin. Ito, mas malaki ang kanyang
pula, nasira na to, laging nauulanan kasi napapatakan ng pag umulan, malakas ang ulan. Kokonti ang kanyang dahon ngayon, pero ayan, para sa akin isa rin siyang may magandang pattern sa leaves. Ayan, so mas malalaki ang mga dahon nito noon, mga nilalabas niyang dahon. So ngayon ay lumiit, pero maganda pa rin. Ayan. Ito ring si Aglaw na Red Army. Napakaganda rin ng pattern sa kanyang dahon. Ayan, oh. Ayan. So ang nagpapaganda naman sa kanya talaga ay eto, yung dark green niya na makikita sa kanyang dahon, and yan yung parang veins niya na kulay red. Yeah, so yan naman yung kanyang asset dyan sa kanyang mga dahon. Ayan, so medyo maliliit nga lang itong mga tatlong dahon niya. Ayan, so okay lang yan sa akin. Ayan, at least nakakapagbigay naman siya ng dahon. So nung April lang to na nabili ko si Red Army, na dati talaga ay napakamahal nitong Aglaw din na to. So ngayon ay magkano ba ang bili ko sa kanya noong April? 150 guys, so patatlong dahon siya noon. Iba dati hindi ka makakabili talaga ng 150. So ngayon ay ayan, kaya naka-acquire naman ako sa aking seller. Etong aking burl marks din, present na naman. Ayan, na may pinakamagandang pattern sa leaves. Ayan, so ayan, iba-iba rin yung nilalabas niyang ganda sa bawat dahon niya. Ayan, so yung iba may ganyan, may half moon, and itong kalahati naman ay mix na ng yellow and green. Kahit ito, ayan, ito naman ganyan lang yung kanyang binigay na green sa kanyang dahon. So talagang iba-iba. Kahit ito, yan. So dito lang na part yung may niya, yellow and green na yan. Ayan, yung the rest ng kanyang dahon. Kahit ito. And ito yung pinakagusto ko na magandang dahon niya. Ayan, yung pagkahalo ng kanyang yellow and green. Beautiful. And lastly, I see Mirabilis na ayan, hanggang ngayon ay isa pa rin siya na dahon. Yan, na wala pa akong makitang upcoming na bagong dahon niya. So sana naman ay magkaroon na siya. So talagang kakaiba rin yung kanyang pattern sa leaves, na ito yung mga nagpapaganda sa kanya. Yung parang kulay parang silver siya. Ayan, na tinatawag din nilang avatar dahil nga kakaiba din yung kanyang dahon, pattern sa kanyang dahon. So sana naman ay magkaroon na siya ng panibagong dahon dyan. Ayan, so isang buwan na sa akin to, pero wala pa akong nakita bago niyang idadahon dyan. So sana sa mga susunod na araw ay meron na. Excited na akong makita ng bago niyang dahon. So ayan yung aking mga may pinakamagandang pattern sa kanilang leaves dito sa aking
dating harding.